Game POV. Hindi ako makapagbigay sa akin nararamdamang pagnanasa para sa aking asawa. Hinayaan ko siya magsawa sa akin ng mga sandaling to. Nagpatuloy na kami sa aming paliligo. Na makatapos na kami, ay bumaba na kami at naghain ako ng seafoods para sa aming hapunan. Dumating na din sila mommy. Mabilis lang ang aming pagkain dahil flight na din namin pabalik ng Kuwait. Gayon din sila mommy na diretso na nang uwi sa Pinas. Hindi na sumama sa amin sila mommy sa pagbalik sa Kuwait. Nagkaroon kasi ng emergency call si daddy tungkol sa kanilang business sa Manila. Kaya naman mula Dubai ay tumulak na sila pauwi ng Pilipinas. Bibisita na lang sila sa susunod sa amin sa Italy. Kaming dalawa lang ni Jacob ang nagbalik ng Kuwait para mag-ayos na din ng mga gamit. Mag-quick escape na lang kami sa Manila para sa graduation ni Gabriel at magkakasabay na kaming tutulak papuntang Italy pagkatapos ng graduation niya. Love, pupunta muna ako ng showroom. Magkikita kami nila Rona doon. In-invite ko kasi sila dito sa bahay mamaya para sana mag-lunch kami. Paglalambing ko kay Jacob. Last day ko na din kasi sila makikita. Wala naman ako masyado naging kaibigan dito kundi sila lang. No problem. Umorder ka na lang ng pagkain niyo sa Talabat para hindi ka na mapagod magluto. Bukas na din ang flight natin pauwi ng Pinas. Sagot naman niya sa akin. Pagbalik natin, tanungin mo si Rona at Mabel kung gusto nilang sumama sa Italy para mapagawa ko din kaagad ng dokumento nila. At least 1 week lang, maging pagitan ng pag-alis natin sa kanila. Ayun kung gusto lang nila. Oo love, sige, aasikasuhin ko yan. Saglit lang ako sa showroom tapos dito na kami sa bahay magkukwentuhan. Sagot ko kay Jacob. Gusto ko sila magkakwentuhan habang nag-iimpake na ako ng mga gamit namin pauwi ni Jacob sa Pinas. Sa mga oras na to, ay wala pa si Jacob, kaya naman nagpaalam na akong pupunta sa store upang magpaalam sa aking mga staff. Dito na din ang naging usapan namin para magkita-kita. Lahat ng staff ay binilhan ko ng regalo. Meron akong 25 staff na nasa ilalim ng aking pamumuno nung nagtatrabaho pa ako sa showroom. Kagaya ng aming napagkasundoan ni Mabel, ang pumalit sa aking posisyon sa showroom. Pagdating ko, ay nanauna pala niya sa akin ang mga to. Nagpatulong ako sa kanilang ibabang aking mga regalo at pinalagay ko to sa break room ng mga staff. Pati ang aming mga guard ibinabahagihan ko din kapares sa mga binigay ko sa aking mga staff. Pinatawag ko ang lahat ng aking empleyado. Shifting ang ginawa kong pagbibigay. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat sa serbisyong ibinigay nila sa akin yung mga sandaling ako pang in-charge nila at humiling ako sa kanila na suportahan din nila si Mabel kagaya ng suportang ibinigay nila sa akin. Hindi din kami nagtagal sa showroom dahil nalulungkot na din ako. Nagmaneho na ako pabalik sa bahay kasama si Rona at Mabel. Dinaanan namin ang mga ibang pagkain na in-order ko kanina habang nasa daan pa kami. Kanina ay nalulungkot na talaga ako. Pero dahil si Rona kasama ko, ay naluluha naman ako sa kakatawa. Sa sasakyan pa lang, ay wala na siyang tigil kakakwento tungkol sa kaibigan niya at mga kalokohan nila. Sa building kasi namin, kasundo namin ng Harris. Guard sa mga rooms or condos sa Middle East. Ngayon tinawagan kami ng loko Mohammed na to at may umalis nga daw sa Kuwait. Ang daming gamit na iniwan. Siyempre pupunta kami dahil baka may magusto daw kaming bilhin. Pagpasok namin kasama namin yung Harris. Kanya-kanya kaming tingin ng gamit. Kasi alam mo naman sila, ang dami talaga nilang mga gamit na bago pa pero tinatapon na nila. Lalo pat i-add nga. Pagkakwento na naman niya. Minsan kahit seryoso si Rona, hindi pa rin namin alam kasi normal na sa kanya ang nakatawa kapag nagkukwento. O tapos, ano nangyari? Dumating ang may-ari ng bahay? Tanong ko sa kanya na tatawa-tawa. Ayun na nga madam, ang hayop biglang bumalik. Hindi namin alam kung saan kami magtatago kasi nakita niya kami. Humagalpak na kaming tatlo nakakatawa. Sorry kami ng sorry, pero mabait si Baba, yung lalaki sa Kuwaiti. Kasi hindi siya nagalit sa amin. May tiningnan lang daw siya. Sabi pa niya, it's okay, take whatever you want to take. Siyempre, hindi muna kami kumilos. Ang ginawa namin, naupo muna kami saglit sa labas. Tapos nang umalis na ulit sila, ayun balik kami sa loob. Aba, ang Mohammed nakipag-unahan sa amin sa may aparador kasi ang daming alahas na iniwan na. May mga set-set pa ng alahas na nakuha. Lahat binulsa niya.
Naunahan ko naman siya sa mga accessories. Pinasok ko kaagad sa bag na nakita ko. Jewelry box na nakita ko eh. Ang gaganda ng mga alahas. Pero hindi na siya makakapal. Maninipis pero okay lang. May nakuha pa akong real pearl. Kwento pa niya. Loko ka? Sa susunod mag-iingat kayo. Baka mamaya ma-frame up kayo. Sagot ko naman. Matapos ang nangyari sa kanila sa Harris, ay naikwento naman niya yung isa nilang flatmate. Madam, ito pa. Diba sa FB? Kapag sinearch nyo yung near me, lalabas yung location ng mga taong friends mo na malapit sa'yo. Aksidente ko kasing napindot yung future na yon. Ay day, nagulat ako. Exaggerated na kwento niya. Lumabas si Marie. Nakalimutan niya siguro magpatay ng internet niya. Ayun ang katangahan, lumabas siya. Andun siya sa bahay ng itim na kano. And worst, ang nakikita ko sa kanya ay yung live-in partner niya. Diba ang tanga? Kwento na naman niya. Sa ikli ng biyahe namin pa uwi sa aking flat, ay siya namang daming naikwento sa amin ni Rona. Ayun lang, wala namang kasimbaw, hindi sumisingaw, kahit na anong tago. Sagot ko habang aking mga matay nasa unahan ng daan. Ano nangyari? Tanong naman ni Mabel. Hindi naman umamin, di ba huli pero di kulong? Tawa ng tawa niyang sabi. Ayan yung literal niya sobrang sinungaling. Sakayan kapag kausap mo, lagi nang sasabihin wala siyang ginagawa masama. Yung lalaki naman, naiputan at lahat, sige lang gora pa rin. Sabi pa niya, kasalanan na din ng lalaki yan. Siyempre kung ang partner mo hindi na umuwi ng bahay, magtatanong ka na, aawayin mo na. Pinapabayaan niya lang kasi. Mas maganda siya na lang makahuli sa ginagawang kabastusan ng asawa niya. Baka mamaya pag nagsumbong kami, kami pa masama. Kasi nga hindi naman yun aamin. Sabi pa niya. At ito pa, meron pang mas malala yung ginawa sa live-in niya. Pero mamaya na lang, ibaba na muna natin ang mga pinamili mo madam. Andito na tayo sa bahay mo eh. Nang bibiting kwento ni Rona. Hindi naman na kami nangulit pa sa kanya. Isa-isa naming binaba ang mga pinamili ko. Hinanda na namin ang aming mga pagkain. Hindi naman kami nagtagal sa hapag dahil gusto namin magkwentuhan muli nila Rona. Sige na, bilisan mo na dyan ni Rona. Hinihintay ka na namin ni Mabel. Ituloy mo na yung biting mong kwento kanina. Sigaw ko natatawa sa kanya. Ay nako, talaga yan siya? Mahilig siya magkwento tapos binibitin. Pero nakukatuwa siya no? Saad naman ni Mabel. Oo, ganyan nga siya. Kaya wiling-wili talaga akong kasama si Rona. Sagot ko naman sa kanya pagdating ni Rona, ay nagsimula agad to magkwento. Ayun na nga yung sasabihin ko kanina. May malala pa yung ginawa si Marie. Noong unang beses na magdalay ng lalaki mismo sa flat, kung saan andun yung syonga niyang live-in partner. Aba, ang lakas ng loob. Pagtulog sa live-in partner, saka naman pagpapapunta niya ng gabi sa iba niyang lalaki, sa flat para kunwari palabas niya mga lalaki, wala siyang karelasyon. Ayun din siya nakakahuthot. Pagkukwento pa niya. Ha? You mean nagpapapasok siya ng ibang lalaki sa flat niyo? Habang nandun din yung partner niya? Na-curious kong tanong. Ay yes madam, ganun nga. Diba ang lala? Ayun ending, diba nanganak? Ayaw maniwala ng lalaki na siya ang tatay ng pinagbubuntis. Kasi nga nahuli siya. Hinahamon siya ngayon ng lalaki na magpa-DNA pag uwi ng Pinas. Hindi naman siya pumayag. Nung nangulit na sa kanya yung lalaki, ayun ending, naghiwalay na. Sagot pa niya. Habang kami ay nagkukwentuhan, dumating naman ang aking asawa. Nako, andyan na pala si Sir Jacob. Napabalikwas ng tayo si Mabel. Ano ka ba? Okay lang yan sa kanya. Sagot ko naman. Sinalubong ko si Jacob mula sa pintuan at humalik sa kanya. Hi Mabel, hi Rona. Pagbati niya sa dalawa. Love, nasabi mo na ba sa kanila yung tungkol sa napag-usapan natin? Tanong sa akin ni Jacob. Nakakapit ako sa kanyang bewang habang nakaakbay siya sa aking balikat. Hindi pa love, ngayon pa lang. Hinihintay talaga kita. Gusto kong dalawa tayo magsabi. Sagot ko naman sa kanya. Malalaking ngiti naman ang gumuhit sa mukha ng dalawang to. Sige, magbibihis lang ako. Anas ni Jacob pagkaakyat ni Jacob ay siya namang lapit sa akin ng dalawa kong kaibigan. Kim, anong ibig sabihin ni Jacob sa sinabi niya kanina? Nakangiting pangungulit sa akin ng dalawa.
Relax lang kayo. Mamaya hintayin natin si Jacob pagbaba niya. Hinintay ko taga siya kasi gusto kong pag sinabi ko sa inyo kung nandito siya. Sagot ko sa kanila. Ikaw talaga, madam? Ang dami mong pasabog kahit kailan. Excited na sabi ni Rona. Hindi nagtagal, ibumaba na din si Jacob. Love, hinayenan na kita. Kakain ka ba? Malambing kong tanong sa aking asawa. Hindi na, love. Busog pa ako. Kumain na kami ni na Mr. Abdullah pagkatapos ng meeting. Sagot naman niya sa akin. Sa garden na lang siguro tayo muna, love. Doon na natin siya kausapin para presko. Mamaya kasi, mag-aayos na din ako ng gamit natin na gagamitin sa Pinas. Saad ko pa sa kanya. Okay, sige. Sagot naman niya sa akin. Naglakad na kami at tinawag ko na din ang aking mga kaibigan. Nakaupo na kami sa garden. Dala namin ang aming mga himagas na magsimula na kami mag-usap-usap. Mabel, Rona, hindi na namin papahabain pa. Napag-usapan kasi namin ni Jacob na alukin kayo ng trabaho kasama ko sa Italy para kahit papano may mapagkakatiwalaan na ako mga tauhan. Huwag niyong problemahin kasi wala kayong gagastusin. Lahat isasagutin ng kumpanya kung sakaling pumayag kayo. Pati na ang plane ticket niyo, sagot namin. Visa is provided by the company as well. Panimula kong sabi sa kanilang dalawa. Nakita kong nag-iisip sila sa aking mga sinabi, kaya naman nagpatuloy pa ako. So ganito ang mangyayari. Mananatili kayo sa mga posisyong ginagampanan nyo, pero mas lalaking ibibigay namin sahod sa inyo dahil mas malaki ng kakapitan natin doon. Halos 5 beses ang laki nun kaysa sa showroom natin dito sa Kuwait. Accommodation nyo is provided ng company. Of course, as requested by me. Tumingin ako nakangiti kay Jacob bilang pagpapasalamat sa pag-oo niya sa mga request ko. May service kayo. Kung may license na kayo, ipoprovide ko kayo ng sarili niyong kotse. Pero nasa sa inyo pa rin kung papayag kayo. Paparush ni Jacob ang mga dokumento nyo para 1 linggo lang ang maging pagitan ng pagdating natin. Pero may chance na magkasabay-sabay din tayo. Nakangiti kong sabi sa kanila. Dahil sa dalaga naman si Rona, hindi na ito nagdalawang isip. Samantalang kabaliktaran naman ang naging reaksyon ni Mabel. Ay naku madam, ay nang sinasabi ko sa'yo eh. Kaya ako sa'yo eh. Siyempre naman, push through ako dyan. Wala nang eme-eme pa. Baka dun ko na mahanap sa Italyang aking forever and ever amen. Makulit na sagot naman ni Rona. Tawang-tawa naman sa kanya si Jacob. Hindi na ako magdadalawang isip pa. Gusto mo ngayon madam mag-impake na ako. Ito na oh, aalis na. Akma siyang tatayo bilang pagbibiro niya. Naku madam ako, hindi siguro ako makaka-oo sa'yo. Although gusto ko talagang offer Italy na yon, pwede ko na makuhang ano ko sa Pinas. Kung sakali, hindi kagaya dito na wala ng pag-asa makasama ko mga anak ko. Pero alam ko naman ang sitwasyon ko. Hindi ko din pwedeng iwan si Pana dito mag-isa. Malungkot na sagot ni Mabel. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang muka. Bakit hindi mo isamang partner mo sa Italy? Pwede naman kayo magsama sa isang kwarto na ibibigay sa inyo para sa accommodation nyo. Honestly, yung bahay na yun ikinuha ko lang dahil sa pakiusap ng asawa ko. Hinimas pa niyang aking braso nang sabihin yon. Napangiti naman ako kay Jacob. Kayong dalawa lang ang titira doon. Isang buong bahay yon. May kusina at may mini garden kayo sa labas ng bahay. Pwede kayo magtanim kung gusto nyo. Ano bang trabaho dito ng partner mo? Tanong ni Jacob kay Mabel. IT siya sir. Sa Turles Supermarket sa head office siya nagtatrabaho. Nahihiyang sagot ni Mabel. Ano ba kayong awkward? Huwag niyo akong tawagin sir pag magkakasama. Call me Jacob. Sige, kausapin mong partner mo. Gagawin ko siyang IT same position. Kung papayag siyang sabihan mo lang kami ni Kim at ipapaayos ko ng mga dokumento nyo. Para umabot pa at magkasabay-sabay na tayong bumiyahe pa Italy. Para sa convenient din sa inyo. Hintayin namin ang desisyon nyo hanggang bukas. Sabi pa ni Jacob kay Mabel. Talaga sir? Ay, Jacob pala? Salamat po sir. Sige, kakausapin ko si Patna mamaya. Magme-message ako kagad kay Kim na magiging desisyon namin. Tuwang-tuwang sabi ni Mabel. Sige na Kim, hindi na din kami magtatagal. Pauwi na din si Pana sa bahay ngayon. Kakausapin ko agad siya. Saad pa nito ang abot tenga ang ngiti.
Ako din madam, uuwi na. Jacob, salamat sa inyong dalawa. Excited na ako. Sabi naman ni Rona. Okay, sige na, mag-iimpake na din ako. Yung passport mo, send mong scan copy sa akin, Rona. Mabel, asahan ko na sana may magandang balita kang i-message sa akin. Kung sakali mag-oo kayo mag-partner, send nyo sa akin ang scan copy ng passport nyo para maparush ni Jacob ang visa nyo. Sagot ko sa kanila. Oo, Kim. Maiksing sagot nito, umalis na din sila kaagad. Tinawagan ko na lang sila ng taxi. Nag-ayos na ako ng mga gamit ni Jacob para sa flight namin bukas pauwi ng Pinas. Nagsimula na mag-announce ang flight stewardess nang kami papalapag na sa NAIA. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Philippine Airlines welcome to you to Manila for your safety. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign has been switched off. Please refrain from removing any hand carry items for the overhead bins until the aircraft has come to a full stop and the cabin door has been opened for you to deplane on behalf of the Philippines Airlines, flight deck and cabin crew. We would like to thank you for flying with us. It was a pleasure to have you on board. We hope to see you again soon in one of our future flights. Once again, from Asia Sanayas and the heart of the Filipino, mabuhay! Nagsitayuan ng mga kasabayan namin pasahero nang huminto ng eroplanong sinasakyan namin. Maririnig ang palakpakan at hiyawan na tumatatak sa mga Pilipino, nating kababayan sa tuwing magbabalik bayan. Iba pa rin tagang simoy ng Pinas. Ang tagal na din ang huling uwi ko. Napapasinghap kong sabi. Para akong batang nilalanghap ang amoy ng kapaligiran kahit na wala namang espesyal sa amoy. Medyo polluted din ang kapaligiran, ngunit iba tagang pakiramdam ng isang OFW kapag tumuntong ka na sa teritoryo ng Pilipinas. Natatawang napapailing naman sa akin si Jacob. Dumiretso na kami sa conveyor para hintayin ang aming mga maleta. Nang papalabas na sana kami, ay nagulat naman ako nang tumunog ang aming dalang maleta nang dumaan kami sa scanner machine. What's wrong? Tanong ni Jacob na takang-taka. Hindi ko din alam, love. Bakit tumunog? Sagot ko naman. Ma'am, dito na lang po tayo sa tabi. Nagtanong ang officer na to sa amin para usisain ako bago ko buksan ang aking maleta. Ma'am, pasensya na po. Pero may bagong batas po kasi tayong pinapatupad ngayong araw. Hindi na po pwede magdala ng madaming chocolates. Saka po may tax na po itong mga gadget na to. Kung may agree po kayo sa magiging payment, i-proceed ko po kayo sa cashier area namin. Sabi pa nito, tila naman nag-init ang aking tenga sa inis sa kanyang sinabi. Pero mahinahon ko itong kinausap. Miss, like you said, di ba ngayon lang siya pinatupad? Paano naman po namin malalaman na bawal kung nasa himpapawid na kami? Tanong ko pa sa kanya. Ma'am, sumusunod lang po kami sa patakaran. Isa-isang tinanggal ang mga chocolate sa kanilang maleta. Kinuha ni Jacob ang kanyang cellphone at may tinawagan siya. Maya-maya pa ay lumapit na to sa amin. I'm sorry, Mr. Salvador. Bago pa lang po kasi siya kaya hindi po niya alam ang patakaran. Paghingi ng tawad ng kanilang head. Teach them how to treat everyone the same. Inisa sabi ni Jacob. I sincerely apologize po, sir. Hindi ko po kasi kayo nakilala. Honest pa ng officer na nita sa amin. Napapabuntong hininga na lang ako. Kung kanina ang tapang nito ngayon ay parang maamong tupa na kausapin siya na kanyang boses. No worries. Next time, kahit sino ng tao, please lang tigilan nyo na. Kawawang ibang kababayan, dahil sa matagal-tagal na din akong hindi nakakauwi, ay napadami ang bili ko ng papasalubong kila mami. Kahit sumama pa ang loob ko sa kanila, kahit anong gawin ko sa kanila, sila pa rin ang magulang ko. Madami din ako nabili para sa pamangkin kong si Ava. Hindi ko dinadamay ang pamangkin ko sa kung anumang saglot na nangyari sa amin ng mga magulang niya. Wala din akong planong ipaalam to sa bata para hindi na siya maguluhan pa. Nakita ko naman ang mula sa waiting area ng departure passenger, ang aking kapatid na si Gabriel. Kumakaway siya sa amin. Hinahanap ng aking mata sila mama, pero wala ito. Si Gabriel lang ang mag-isang sumundo sa amin kasama si Kuya Ken, ang driver na inarkila niya para sa van na pinapasundo sa amin. Welcome home ate, kuya. Masayang pagbati sa akin ni Gabriel. Salamat naman ate, umuwi ka na.
para talaga sa graduation ko. Saad pa nito habang tulak namin ang aming mga maleta. Gabriel, ito si Kuya Jacob mo, asawa ko. Nalaking mata ni Gabriel sa sinabi ko. Kilala na niya si Jacob dahil sa mga video call namin, pero hindi pa niya alam na kasal na kami nito. Hinatak ni Gabriel ang kanyang kamay. Love, si Gabriel, bunso kong kapatid. Sabi ko naman kay Jacob habang nakaakbay siya sa akin. Finally, meeting you in person. Ayaw pa sana ng ate mong sumama ko, pero nagpumilit ako. Pagsusumbong na naghahanap ng kakampitong si Jacob. Natawa na lang ako sa kanya. Nice meeting you too, kuya. Saad naman ito, pero panay ang sanya sa akin tungkol sa aking sinabi. I know, Gabriel. Sa totoo lang, bago pa ako bumalik ng Dubai, ay naikasal na pala ako nang hindi ko inaasahan dahil sa sobrang kalasingan ko nung nagpunta ako ng Boracay para makapag-isip-isip. Akalain mo sa abroad ba nag-cross ng landas namin ni Jacob? Napakaliit na mundo. Doon namin nalaman na kasal pala kami. And legally, nakaregistered to. Mahaba kong istorya sa kapatid ko. Nawiwirdohan naman sa akin ang aking asawa dahil sa bigla akong pagsasalita ng ganon. Love, don't be surprised sa sobrang close namin ni Gabriel. Tinginan pa lang, alam na namin ang ibig sabihin ng isa't isa. Sabi ko pa sa kanya, okay love, dumaan na siguro muna tayo sa Vikings. Parang nagugutom na ako. Kumain muna tayo. Sabi pa ni Jacob, sige love. Kuya Ken, sa Vikings tayo. Kain po muna tayo bago tayo umuwi ng bahay. Maaga pa rin naman po. Pag-aya ko sa aming driver. Sige Kim, medyo traffic din naman, kaya tama din palipasin muna natin kahit isang oras. Sabi naman niya sa akin, salamat kuya, ako na pong bahala sa extra hours mo. Sagot naman ni Jacob,